makulit, Golda, okay? Sabay-sabay tayong kakain ng kapatid mo. Parating na rin yon. Hintayin na natin. Para ka namang mauubusan ng pagkain dyan, ah. Anong oras na? Gabi na. Bakit wala pa tong bunso ko? Nakapagluto pa naman ako ng paborito niyang pagkain. Ma, anong niluto niyong ulam? Kakagutom. Ay nako, ito anak, sakto. Nakaluto na ako. Oh, kumain ka na at baka malipasan ka pa ng gutom. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Saan ka ba nang galing at gabi na? May binili lang sa mall, ma. Mga pampaganda. Alam niyo na. Para lalong gumanda yung bunso niyong anak. Ganun ba? Naku, kailangan mo nga yun, anak. Tsaka huwag kang gumaya dun sa ate mo na wala man lang kaayos-ayos sa sarili. Kaya wala tuloy nagkakagustong mga lalaki. Hindi mo katulad, anak. Napakaganda mo. Ay, naku, ma. Huwag niyo nga ako dun ikumpara kay ate. Alam niyo naman na ang manang na nun. Tsaka, ang layo kaya ng itsura namin sa isa't isa. Sinabi mo pa. O siya, ipaghahain na kita para makakain ka na. Ayokong nagugutom ang napakaganda kong anak. Wow, mukhang maganda tong damit na ito ah. Bagay ito kay Steffi. Mabilan nga. Si Golda eh. May pambili naman yun. Kaya niya na yun. Ma, magandang gabi po. Nakapagluto na po ba kayo ng ulam? Nagugutom na po kasi ako eh. Kapagod po sa opisina, kaya nga po nag-overtime na naman ako ngayon. Oo, nakaluto na ako. Pero hintayin muna natin ang kapatid mo. Kasi siya yung nag-request ng ulam ngayon. Parating na rin yun para sabay-sabay na tayong kumain, ha? Pero ma, pwede bang mauna na akong kumain? Gutom na po kasi ako eh. Di po ako nakapag-break or nakapag-merienda kanina sa dami po ng trabaho ko. Huwag na ka makulit, Golda, okay? Sabay-sabay tayong kakain ng kapatid mo. Parating na rin yun. Hintayin na natin. Para ka namang mauubusan ng pagkain dyan, ah. Unahan pa yung bunso ko. Mamaya nito, walang matira dun eh. Oh, anak! Anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Ma, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang alin ba? Paano ko malalaman ang problema mo kung hindi mo sasabihin sa akin ng diretsyo? Ma, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa'yo to. Ma, buntis po ako. Orly, may sasabihin ako sa'yo, Orly. Ano yun? Orly, buntis ako. Alam mo naman na ayoko pa ng responsibilidad, di ba? Lalong ayoko pang maging ama. Anong gagawin natin? Eh di palaglag mo yung bata. Problema ba yun? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Orly? Hindi ka ba natatakot sa gagawin mo? Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi ko pananagutan yung bata. Orly, panagutan mo ako! Orly! At ang masaklap po, ayaw akong panagutan ng boyfriend ko. Ano? Bakit ka naman nagpabuntis dyan? At saka, ba't hindi mo man lang sinabi sa akin na may boyfriend ka na pala? Ano ba naman pumasok dyan sa utak mo? At nagpabuntis ka nang wala sa oras? Ma, hindi ko naman inaasahan na mangyayari to eh. Nagmahal lang naman ako, ma. Nagmahal ka nga. Pero sa lalaking walang kwenta. O ngayon, paano yung bata sa sinapupunan mo? Kung ayaw ka panagutan ng damo kung sino man lalaki yun. Ma, hindi ko alam ang gagawin ko. Paano yan? Nandyan na yan.
wala na tayo magagawa. Magtutulungan tayo. Diyos ko, paano ba to? Ano ba nangyari sa anak ko? Akala ko naman matino. Paano na to? Magiging bastardo ang anak niya. Oh, ma. Bakit parang balisa ka dyan? May problema po ba? Naku anak, malaki talagang problema. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa totoo lang. Ano po yun? Baka kahit papano may maitulong po ako. Diyos ko, paano ba naman yan kasi yung kapatid mo? Nagpabuntis sa lalaking hindi naman siya kayang panagutan. Paano niya ngayon bubuhayin ng bata? Eh, wala nga siyang trabaho. At saka, tamad ngang maghanap ng trabaho, di ba? Ganun po ba, ma? Kesa magpaka-stress po kayo dyan, andiyan dyan na po yan, mag-isip na lang po tayo ng magandang solusyon sa problema. Ano ang solusyon? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Napakatigas kasi ng ulo niyang kapatid mo eh. Ako na pong bahala sa magiging anak ni Steffi, ma. Meron naman po akong magandang trabaho. At siya nga po pala, ma, may sasabihin sana ako sa inyo nung nakaraan. Na-promote na po ako sa trabaho bilang manager. Totoo ba yan, anak? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Actually, ma, bala ko naman po talagang sabihin sa inyo nung nakaraan. Kaso, wala po kayong ibang bukang bibig kundi si Steffi. Sa totoo lang, ma, matagal ko nang napapansin na paborito nyo talaga si Steffi. Pero wala po sa akin yun. Hindi ko po dinidibdib. Tsaka alam ko naman na sa isang pamilya, may paborito talaga ang mga nanay. Pasensya ka na, anak, kung yun ang naramdaman mo, ha? Kaya ko lang naman pinagtutuunan ng pansin ng kapatid mo dahil sa inyong dalawa, siya ang pinakamahina. At ikaw, alam ko, matapang ka at independent na tao. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi kita mahal. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahal din namin kayo, ma. At wala po akong hindi kayang gawin para sa inyo at ng kapatid kong si Steffi. Lalo na ngayon na kailangan tayo ni Steffi. Lahat po ay kaya kong gawin para sa inyo. Salamat, anak, ha? Ako'y nagpapasalamat dahil may anak akong kagaya mo na matulungin sa pamilya at talagang may malasakit sa mga mahal niya sa buhay.